Hindi mo mapigilan. Sir, Kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. 3 Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sino gusto lang yung i-elect. Ha? but for you, sir, you don't think 3 Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me, Yes. okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, bakit ka naman natutumat sa porque Duterte? Natutumat ka, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumat. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumat. Yung dalawang, hindi ka natutumat. Kung dapat, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Porque Duterte, at nagiging 3, too much na. Di ba? So, dapat hanggang 2 lang, sir. Ha? Dapat hanggang 2. More than 2, that's too much na. Okay din sa inyo kahit 3. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo hindi, tatakbo mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo, sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na 3 Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O siseryosohin ba to, tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ha? Bakit, sir? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP pagdating sa mga kapatid niya. Hindi nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwedeng patakbuhin. O 2 na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sinabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her. Sir, do you see, isa na lang sa akin, sir, do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP Laban nung, syempre, on the rise of PBBM kasi nagtalunan papunta sa kanila. And humina po yung partido nyo. Anong epekto ng 3 Duterteng tatakbo with former president po, leading PDP Laban? Kawawa naman pala kung may pagtingin mo sa akin ngayon, assist na pala ako ngayon. Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon. Kasi kaming dalawa na lang naiiwan eh. Ay, rising from the... Sir, dalawa na lang. Paalam na. Ay, mga 3 pa rin. O 4. Sir, nagpaalam na. Hindi pa si Robinson Padilla, di ba? Si Padilla. Ito, sir, nagpaalam na. Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist now. Dalawa kami talagang nasa Pilipilaban, sigurado. So, hindi na, si Majority Leader Tolentino, sir. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, pero I cannot speak in behalf of himself. No. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming dalawa ni Senator Bongo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawing kampanya. Yun nga, so lalakas ba ulit yung PDP Laban? Yung tanong pala. Sorry, hindi kita nasagot sa tama. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So, babangon uli ang PDP Laban. Not from the ashes, but from the tomb. Daniel. Angat uli yan. Daniel and then Mav. And then, Raymond. May ano ko yung idea, sir, kung 3 Duterte yung tatakbo sa Senado, sino naman yung may iwan sa Davao? Mayor. Baka yung vice mayor nila ngayon. Yung vice mayor. And then, sir, seryoso ba Baka yun? yung vice mayor ngayon. Kung si dito sa 3, sino bang appoint nila? Sino? Si Kitty. Ha? Kitty. Uy, minor-deaded pa yun. Si Kitty, anak niya. Hindi na minor. Hindi tayo mag-speculate. Masyadong malayo na yung speculation natin eh. Hanggang sa Davao City, umabot na tayo doon. Pero sir, seryoso ba yun? 2028, tatakbong presidente si Baste at hindi si BP Sara? Everything is possible.
Oo, napapag-usapan na yan talaga. Ay, hindi naman pag-usapan, pero posible mangyari yan kasi wala namang prohibition sa kanya kung tutakbo siya. Why Baste, not BP Sara, sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si BP Sara? I don't know. We have to ask them. Dahil kailangan We have to ask may, them. sabi niyo nga kailangan may have to ask leader. Hindi ko masa. Okay, Mav, and then Raymond, and then Malu. Sir, sorry kasi sabi niyo lang po kayo pa lang ni SBG ang nag-usap. Di ba sir, di ba kung saan pupunta yung majority, doon susunod yung tatlo, sabi niyo. Hindi po siya applicable sa election. Pagdating dito ngayon, may mga mahirap, crucial decisions na gagawin yung bawat senador lalo pag re-electionist ka. So, maintindihan natin kung anong desisyon ng kasamahan mo, kung anong kanyang plano. So, we have to understand each and every one of us dahil crucial yan for our continued survival dito sa Senado. So, if you want to survive, you have to make your own plans. You implement your own plans. So, ganun yun. So, nagsabi na po siya na aalis ng PDP naman, sir? Hintayin mo na lang. Siya na lang tanungin mo. Sila na lang ang tanungin mo. Para, ha? Ano? Hindi, tanungin na lang ninyo. But still, we remain as very good friends and very supportive of each other. Kaming magkasama. So, right now, sir, nasa PDP laban pa? Or wala na? Right now, siya na lang tanungin nyo. Kasi mahirapan kung baka mamaya mag-change of mind siya. Bumalik. Na hindi very fluid ang political situation. So, mahirap na magsalita para sa kanya. Okay. Raymond, Malu, and then Jojo. Ay! Okay. Raymond, and then Jojo. Si Senator Tolentino, malaking kawalan ba o parang wala lang? Okay lang na kakalas sa PDP? If ever na matutuloy nga siya, okay lang. Malaking kawalan kung mawala sa amin dahil nga napakagaling na abogado yan at napakagaling na senador. Napakagaling na senador yan. Hinahangaan nating lahat yan. Matalino, magaling. Sir, Malaking kawalan. Sir, dun sa 3 Dutertes in the Senate, if ever, sabi nyo nga, it's not too much. It's okay lang. Hindi too much dahil threesome na nga eh. So, pero sa tingin nyo, hindi na, is it proper, is it appropriate? Regardless kung legal or okay lang dahil gusto ng tao. Pero sa tingin nyo, I mean, from the bottom of your conscience, is it appropriate na tatlo yung Duterte? So you're putting me in spotlight, ha? Hindi. As I've said, kung satisfied tayo ngayon dito sa mga magkakapatid, mag-ina na nasa Senado, ako, hindi porque kasama ko sila, ha? Satisfied ako sa performance nila. So bakit natin i-deny yan sa mga Duterte? Ay, lalo na kung piliin sila ng taong bayan. Let the people decide na lang. Let the people decide. And whatever the mandate of the Filipino people, tanggapin natin. Dahil yan nakagustuhan nila. Kung mangyari talaga yan, di ba? So, I will reserve my own comment on that. Pahayaan natin ang taong bayan. Sir, nasa na lang. Ang nagsalita kasi is Vice President Sara. Pero sa pagkakilala nyo kay dating Pangulong Duterte, na hindi naman siya ganun kasakim sa kapangyarihan, do you think he will allow his two sons and with him to be at the Senate at the same time? Depende yan yung kung tingnan mo yung kasakiman sa kanya, sa mga critics, that would mean kasakiman, pero para sa kanila, that would mean public service. Gustong-gusto nila mag-servisyo, then very subjective yan. Very subjective. Si Pangulong Duterte naman, hindi naman niya pinipigilan yung mga anak niya kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. So, I don't see it as an impossible scenario. Posibleng-posible talaga yan. Hindi po siya nakikialam sa mga anak niya kung anong plano nila sa buhay nila. Hindi rin siya nakikialam yung pagbanat ni Mayor Baste kay Bongo. Wala, hindi siya, kung nakikialam siya doon, baka hindi magsalita si Baste ng gano'n. So, gano'n po siya na father. Kaya ano yung mga kuwan niya. Okay, Jojo.
Sir, follow-up lang kay Senator Tolentino. Bakit nyo nabanggit na maaaring tumalon sa ibang partido si Senator Tolentino? Nakarating na ba sa inyo na kinakausap siya ng lakas ngayon? Mas maganda siguro siya na tanungin nyo. Ayoko talaga magsalita pa sa kanya dahil siya na tanungin nyo. Inibitahan nga nyo ako dito eh. Inibitahan din nyo siya dito. Siya na tanungin nyo. Oo nga naman. Oo nga naman. Kayo talaga. Sir, Magkasama kami. Magkasama kami. We want to be united always in all issues and in all undertakings. Pero pagdating na sa personal survival sa politics, may kanya-kanya tayong plano sa buhay. So we have to respect kung anong plano niya sa buhay niya, anong plano niya sa karir niya. So hintayin na natin na siya magsalita. Sir, kung sakaling makipag-join force yung Pink Forces sa Marcos administration, ang sabi mo nga, paano, magiging admin na ba sila? Pwede ba na ang Duterte Forces ang maging panibagong opposition? No choice. Ganun na mangyayari. No choice. Ano bang mangyayari dyan? Nung wala ng oposisyon, nandun na yung mga yellow, mga pink kasama na sa Malacanang. So, paano ma-fiscalize yung affairs of the state kung walang opposition? So, at saka, ang tao naman ang nagtitingin dyan eh. Kung gusto nila yung Duterte Black ay magiging opposition, parang nasa tao yan kung ano gusto nila sa mangyayari dito sa Duterte Black kung magkakaroon ng ganung kalaking Duterte Black. So pwede nga sir yun na mag-emerge ang bagong opposition at ito yung Duterte Forces. That is kung makipag-align ang Malacanang sa mga yellow, sa mga pink. Ganun talaga nangyari because kung mag-align sila, ibig sabihin, wala nang opposition. So paano yun? Kayo ngayon nasa admin sa Senate, pwedeng... Depende yan kung anong sabihin ni Pangulong Duterte. Sabihin ako, mag-opposition na tayo. Sasama talaga ako. O pag sabihin niya, huwag, neutral lang tayo. Nandiyan ako. Hanggang ko lang tayo, fiscalizing lang tayo for mga national interest issues. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo opposition. Depende na nga kung what will develop. Okay, Mayan, follow up. Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Posible, pero hintayin na lang natin kung anong magiging stand niya dyan. Dahil sa ngayon, wala man siyang official statement na she's going to lead the opposition. Wala pa naman siyang sinabing gano'n, di ba? Hintayin na lang natin. Pero once mag-unite yung pink, yellow, and Malacanang, sir, do you think it's time, nakikita nyo ba yung possibility na liligawan nyo si VP Sara to lead naman your group, sir? For you to be united as well. Ganito yan eh. Kung mag-align sila sa Malacanang, ano pang purpose? Bakit sila nag-join forces sa Malacanang? Di ba para hadlangan ang Duterte? So pag gano'n, hadlangan ang Duterte, so obvious na opposition na ang Duterte niyan pag gano'n ang sitwasyon. Di ba? Sabi ni Trillanes, kailangan hadlangan nila itong mga Duterte, mag-unite ang yellow, pink at saka ang Malacanang. So, ano pang mangyayari ngayon? So if they unite, who will lead your group? Will it be VP Sara or former President Duterte? Nasa kanilang dalawa na lang, sila mag-usap kung Pero ano kung siya. kayo, sir, sino yung ipupush nyo, sir? Na mas tingin nyo mas malakas na magli-lead ng grupo nyo? Silang dalawa, parehong malakas yan eh. Parehong Any of malakas. them? Any of them? Any of them. Any of them. Okay, last issue na lang siguro, sir. Sir, kayo initially nagkaroon na rin kayo nagkaroon na kayo ng investigation about POGO, di ba? Tungkol sa epekto sa ating public order. Ngayon, lumalalim yung investigation ng Committee on Women dahil nga lumilitaw na may involved na marami ng mga criminal activities and posible pa na yung si Mayor Alice Guo, hindi tunay na Pilipino at parang ginamit lang para makapasok din yung POGO. So, kayo ba handa na sumuporta dun sa panukalang total ban ng POGO sa ating bansa? Yes. Yes. No, yung stand ko, di ba, sabi ko sa inyo, yung laman ng aming committee report is that we're
supporting the banning of Pugo provided bigyan ng adjustment period, di ba? Para At least 2 yung mga years. stakeholders dyan ay magkakaroon ng panahon para mag-scale down sa kanilang operation at mag-shift sa ibang undertakings. But right now, nakikita ko na medyo talagang nagiging palakas ng palakas yung threat against national security dahil sa Pugo na yan. Then, pag sinabi ng Malacanang na i-ban right away, okay ako na. Okay na ako. Okay na ako. Sir, nagkamali kaya ang Duterte administration ng payagan na papasukin ng Pogo sa bansa? Well, depende sa sitwasyon di ba? Kung nakita nyo noon na maganda yung Pugo, kumikita tayo, source of income, nagamit naman nung panahon ng pandemic, di ba? Nagamit nung panahon ng pandemic yung income ng Pugo. Then, any income generating revenue na legal, tingin ng gobyerno, nakakatulong sa ating ekonomiya. Nakakatulong sa government operations. Pero nga, nagde-develop na into ito ngayon, then it's about time for the government to act on this. Action na dapat ng gobyerno yan. Okay, Nympha. Sir, di ba nag-hearing din kayo sa Pogo? May committee report na ba tayo doon? Or Meron. anong... Ang committee report namin doon is if the government nga decides, meaning Malacanang, kasi sila naman regulating agency. O hindi naman yan papel ng Senado na i-regulate ang Pogo. Sa atin, ang committee report natin is limited to recommendations. We have to recommend to Malacanang na kung i-ban ang Pogo, dapat i-scale down, ay bigyan ng adjustment period, one year or 2 years adjustment period. Yun ang aming initial na nasa committee report namin. Pero ngayon, dahil nga sa mga development ngayon, yung committee report na yun, okay na yun, ipasa yun, pero personal stand ko ngayon, okay na ako kung direkta na right away, hinto ang Pogo. Dahil because of national security issues. Okay, Daniel. Sir, ano pong take nyo lang dun sa controversy dun kay Mayor Alice Go? Hindi ako masyado nagsubaybay. Hindi ako naka-attend ng hearing yan. Pero ang importante dyan, siguruhin talaga na Pilipino siya. Kung hindi siya Pilipino, she should go home. So, sir, hindi niyo siya Go home to her home country. Kung hindi siya Pilipino. Sir, meron po kasing nilabas si Senator Risa Hontiveros kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte. Meron ba kayo information? Kakilala ba ni Mayor Digong or kayo, sir? Wala akong information, pero anybody naman magpapasilpi sa senador sa presidente. Ako nga, mga drug lord na doon sa Lanao, nakapasilpi sa akin. Hindi ko alam, drug lord pala yun. Paano? Hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako. Magpapasilpi ako sa'yo. Paano yun? Politiko ka sige, selfie. Mamaya, pag alis ng drug lord, sabi sa isang taga Marawi, sir, nagpa-picture ka, drug lord yun, sir, yung nagpa-picture sa'yo. Ano pang magawa ko ngayon? Tapos ng selfie. Sir, yun daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So, parang intimate setting. Anybody can visit the president as long as you are a good person. Huwag ka lang kriminal, huwag ka lang hold upper o drug pusher. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam naman sabihin ni President Duterte, hindi ko pa-picture sa'yo. Kung sabihin ni Alice Go, pasalamat ka nga, pa-picture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. Bakit ka ayaw magpa-picture sa akin? Di ba? Ganun lang yun. Pag politiko ka, anybody can have pictures with you. Pero sir, kumbinsido ka na nagiging national security threat na yung Pogo dito sa atin. Yes, oo. Kumbinsido na ako. Mahirap yan. Lalong-lalo na with the situation developing at the West Philippine Sea, mahirap na. Okay, meron ka pa? Okay na. Okay? No more question? Okay na tayo? Okay na? Wala ka nang gusto idagdag, sir? Wala na. Okay na ako. Okay na. Salamat.